Mag-isang humarap si Vice President Sara Duterte sa Kamara para depensahan ang panukalang pondo ng kanyang opisina. Pero hindi pa rin niya dinetalye ang tungkol sa confidential funds. Bagamat nagpaliwanag naman ang bise tungkol sa kanyang mga biyahe sa abroad. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pasado alas 9 ng umaga, dumating si Vice President Sara Duterte sa Kamara para ipresenta ang panukalang 902.8 million pesos na budget ng OVP para sa 2026. Kapansin-pansing mag-isa lang ang bise, walang kasama ni Undersecretary o Assistant Secretary. Pagkapresenta ng pondo, agad nagmosyon si Davao City Representative Isidro Ungab ng parliamentary courtesy para hindi na busisiin ang budget line by line. Pero mismong si VP Sara ang nag-waive nito. Yes, I waive the privilege. Isa sa mga binusisi ang sunod-sunod na foreign travels ng bise mula 2024 hanggang 2025. Nagpunta siya sa Germany, Denmark, Japan, Hong Kong, Netherlands, Qatar, Australia, South Korea, France, Belgium at iba pa. Tinanong yan ni Kabataan Party List Representative Rene Co kay VP Sara. Pero ang bise, abay, nagtanong din pabalik. Paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? Madam Chair, may I be allowed to ask a question? Magpinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Zaldi ko? Gusto ko Mr. lang Chair, I malaman. can answer. Are they relatives? I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Lumabas na 7.4 million pesos ang nagastos para sa security at personnel galing sa public funds. Paglilinaw ni VP Sara, No public funds were used for all my travels. bukod dyan, tinalakay din ang 73 million pesos na confidential funds noong 2022 na may notice of disallowance mula COA. Wala raw accomplishment reports na naipakita or sinubmit ang Office of the Vice President para dito. Ano na po ang status ng notice of disallowance na ito? I suggest that the congressman ask this during the hearing of the Commission on Audit. Naisalpak din ang tungkol sa mga nakatanggap ng confidential funds gaya ni na Mary Grace Piatos, Miggy Mango, Xiaomi Ocho at iba pang recipients na walang birth record sa Philippine Statistics Authority. Sagot ng bise, This is the subject of an impeachment trial, and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. I would just like to note na wala pong impeachment trial sa kasalukuyan, Madam Chair. In fact, it is archived in the Senate. sa isang punto nagkainitan sina Congressman Antonio Tino at ang anak ni Senator Rodante Marcoleta na si Congressman Paulo dahil sa tinatanong sa bise. I thought we're going to accord institutional courtesy to the Office of the Vice President. Bakit po natin binabanatan? Bakit natin tatanungin? Wala pong Opo. binabanatan But dito, binabanatan. Nagtatanong lang po tayo rito at lihitimo naman po ang mga tanong. Sa huli, inalis sa record ang salitang binabanatan. Sabi naman ni VP Sara sa panayam matapos ang budget hearing, Banat yun. Banat talaga yun. Maganda lang magsalita. makalipas ang higit isang oras, tinapos ang deliberasyon ng budget ng OVP. Sunod na itong isasalang sa plenaryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.